alamin ang mga tips para maiwasan ang mga ganitong disgrasya. Sa San Agustin, Romblon, maluwag ang daloy ng trapiko sa tulay ng Malaway nang biglang sumalpok ang isang motorsiklo sa konkretong railing. Motor yan. Kaso nag-approach siya ng mabilis. Kasi lahat yan, sa amin, yung tinatawag namin, lahat ng yung mga kurbada o sharp curve, yung tinatawag sa kanya, ganito namin roadside, nag-slow down kami. Nawala ng malay ang rider at sa ospital na siya nagising. Ay sa rider, may nadaanan daw siyang mga bato at graba sa kalsada kaya napabilis ang kanyang takbo. Hindi na rin daw niya nakontrol ang motorsiklo. Isang 22-wheeler trailer na paliko sa kurbada ang tumaob. May karga itong toni-tonelada ng mga bakal. Base sa investigasyon ng Bangi Municipal Police, nawalan doon ng preno ang trailer truck. Konting negligence kasi baguhan kasi yung driver doon sa lugar. Although sabihin niyang naka-minor siya, pero medyo may kabilisan din kasi yung sakyan. Nag-apply siya siguro ng brake doon pero mabigat talaga yung laman ng sakyan kaya hindi kayang hawakan din ng preno hanggang sa bumigay siguro yon mga brake niya. Isa si Arnold sa mga pahinante na nakaupo sa harapang kasama ang driver at isa pang pahinante. Sa itaas naman ng mismo mga kargang bakal, nakapwesto ang 5 pang kasamahan nila. Igan, pinagbabawal ng Section 32 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code ang magsakay ng pasahero sa takip o itaas ng anumang sasakyan. Dahil 3 lang ang upuan ng tumaob na trailer truck, dapat 3 lang ang sakay nito. 8 raw ang sakay ng trailer truck. Sa pagliko ng trailer truck sa kurbadang kalsada, inapakan na yung brake. Ayun, sinabi niya, wala na tayong brake. Umiyak ako, tumawag ako agad sa opisina namin, sir. Tumulong ako ng rescue. Kaya, yun, tumawag agad yung mga boss namin. to the rescue ang Bangi Bureau of Fire and Protection kasama ang tauhan ng Bangi Local Disaster Risk Reduction Management Office at Philippine National Police. Gamit ang hydraulic spreader at cutter, matagumpay na nailabas ang naipit na driver at pahinante. Ang isa sa mga pahinante na si Jomet, nataganan ng mga binti na mahigit 2 toneladang bakal. Gamit ang record ng isang electric company na tiyempong napadaan sa lugar, matagumpay na naialis sa pagkakaipit ang mga binti ni Jomet. Basag na basag yung buto niya eh. Hindi naman natin pwedeng i-transport yun. Linagyan natin ng tourniquet, yung tawag nito, yung splint, tsaka pinaberan natin ng mga band-aids. Then, linagyan natin ng oxygen, tapos transport dun sa hospital. Nilagyan ng bakal ang binti ni Jomet. Kailangan niya sumailalim sa isang operasyon para maisaayos sa mga nasirang buto. Sir, nasakit ko lang, di final batch yung operasyon na, sir. Hindi raw nawala ng pag-asa noon si Jomet na maililigtas siya ng rescue team. Tara, nagkakaidi, damo kami pa mapanin, sir. Tutulungan mo ko, Diyos, sir. Sinugod sa ospital sina Jomet, Arnold at 6 nilang kasamahan. Karamihan sa kanila ay nagtamo ng mga gasgas sa katawan. Sinagot ng kumpanya ng truck ang mga gastusin sa kanilang pagpagamot. Muli namin kinamusta si Jomet makalipas ng 2 buwan mula ng aksidente. Hindi pa rin na-opera ng binti ni Jomet dahil kailangan pa raw tuluyang maghilom ang ilang sugat niya. Ang kapwa naman niyang pahinante at kaibigan na si Arnold ang kasalukuyang nag-aalaga sa kanya. Pag Wednesday, dressing, sir. Pag Saturday, dressing na naman. Bumalik naman kami sa ospital. Bale, ang kanya, pabalik kami sa ospital ng 1 week. 2 beses kami pabalik, sir. Nasa Lawag City, Ilocos Norte si Jomet ngayon. Hiling niya na makasama ang kanyang pamilya. Hindi raw kasi nakaluwas mula Cagayan ng kanyang pamilya dahil sa quarantine restrictions. Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Jomet, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong ito. Sa C5 Lanusa Avenue, Pasig City,
Makikitang mabilis ang takbo ng siklista na patawid sa interseksyon. Sinubukan pumreno ng siklista para iwasan ang kasalubong niyang bisikleta. Ang resulta, sumemplang ang siklista. Mabuti na lang at may suot siyang helmet. Agad naman siyang tinulungan ng isang rider at ng isang traffic enforcer sa lugar. Sumakit daw ang kaliwang tuhod ng siklista. Agad din naman siyang naitakbo sa ospital. Nilagyan na ng bike lane ang lugar. Sa San Jose del Monte, Bulacan, isang motorsiklo ang biglang sumemplang at dumausdos sa kalsada. Tumila po ng dalawang sakay nito. Muntik nang mahagip ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ayon sa nakasaksi, mabilis daw ang takbo ng motorsiklo. Nabigla raw ang rider nang magminor ang sasakyan sa unahan nito. Sinubukan niyang iwasan ang sasakyan hanggang sumemplang ang motorsiklo. Ayon sa police blotter, nakainom ang dalawang sakay ng motorsiklo. Wala rin silang suot na helmet at face mask. Nagtamo ng mga sugat ang rider at ang kanyang angkas. Sa Marilake Highway sa Quezon, binabagtas ng isang grupo ng mga motorcycle rider ang paakyat at kurbatang daan nang bilang sumemplang isa sa kanila. Nakuha na ng isang makasamang ng rider ang pagdaustos niya sa gilid ng kalsada. Buti na lang at may suot siyang helmet. Yung sa kurbada, kadalasan nangyayari dyan, na-underestimate ng rider yung kurbada. Akala nila, uy, okay na to, liliko na ako. Tapos magugulat sila, mas malalim pa pala yung liko. So with that speed, ang nangyayari sa rider, nagugulat na lang. Kaya yung iba, napapapreno. Yung iba, nagpo-frozen sa bars, hindi na makagalaw. So, yun ang reason minsan kung ba't overshoot yung rider natin. Nagtamo ng mga galos ang rider. Ayon kay Aris Ilagan, isang road safety advocate, ang mga rider ng motosiklo raw ay kadalasan nasasangkot sa self-accidents. Una, mas vulnerable talaga ang motor sa aksidente dahil hindi ka lang nakaupo dyan at wala kang tinatawag nilang proteksyon. Nagbabalanse ka at bukod doon, expose ka sa elements, sa hangin, sa usok, sa elemento, sa ulan. That makes you, parang naapektuhan judgment mo pag ganun pag hindi mo kayang i-take yan. Ilang alisto tips para maging ligtas sa biyahe, alamin mamaya